Balikan na po natin ang press conference ni Atty. Renato Bondal na naghain ng reklamong thunder kay Vice President Jejomar Binay. Hindi ko masusunod lahat ng utos ni Mayor dahil against my will. So para hindi naman maipit si Mayor, pumunta ako na Amerika. At doon ko itinuloy yung activities ko na anti-Marcos, anti-government. Kasama ko na si Bibet Ortesa, si Jun Yasay, Gerson Alvarez, Bobby Ero, Maceda. Kahit nga below zero, napipikit kami doon sa consulate. Nung nawala na si Marcos, bumalik ako ulit, umupo ulit, nag-assume akong office as barangay captain sa Olympia. Hindi naman kami nagkaintindihan ni Mayor noon dahil that time hindi naman nakikialam si Yabot sa mga barangay activities namin. Nung nagsagutan kami, sinabi niya sa akin, nagsagutan kami sa City Hall at sinigawan niya ako. Sabi ko, wag mo ko sisigawan dahil ikaw OIC ka lang. Ako elected by the people. Sabi sa akin, gano'n na, next week tanggal ka na. Sabi ko, subukan mo. Next week na, next week na, tanggal na nga ako. Well, anyway, 86 na yun, tandaan nyo, 86, meron na kagad kaso siya na 150 million na plunder. Ang nagsampa niya si Bobby Brillante. Tapos within that year, ilang panahon, hindi nga tumagal yata isang taon, nag-resign si Conchitina Bernardo, si Villa Bernardo as OIC Vice Mayor. Sabi ko, tinanong ko si Conchitina dahil kaibigan ko rin naman siya. Ano nangyari? Ay, hindi ko masikmuna yung ginagawa dyan sa corruption sa Makati. Kaya I'd rather resign. Kaya nung tumakbo akong Vice Mayor noong 1991, running mate ako ni Baby Puyat Reyes sa ilalim ng LDP, ay sumasama sa akin gabi-gabi si Conchitina Bernardo. Kino-coach niya ako, Ching, dapat matalo natin to dahil hindi maganda mangyayari pag nagpatuloy itong binay na to. Maribel Ungping. In fact, si Doña Bea Sobel, sumasama pa sa amin yan sa campaign. Dahil hindi nga namin, siya na naman ang nanaig. So, talo ko sa 86 tapos yung 91. Lahat ng activities ng laban sa Makati politika, talaga nakikialam ako. Ako nag-organize ng grupo ni Boboy Sihuko that time. Nung inalis ako ng 86. Ako rin, tumakbo rin ako nung konsyal ni Toro Yabot dahil si Toro, tinraidor ni Mayor yan. Pangatlo siyang tinraidor ni Mayor na sabi siya tatakbo, bandang uli, hindi siya pinatakbo, yung asawa, doktora. Sumunod na tumakbo si Edo Manzano, ako campaign manager ni Edo that time. Tumakbo si Vice Mayor Mercado, hindi na ako tumakbo yung kapatid ko. Lahat ng laban ni Binay, parati ako nasa kabilang side dahil alam ko naman ang gagawin niya eh. Kaya sabi ko, hindi ako nag-antay Binay ever since dahil meron akong rason. Sir, ano po yung purpose ng press conference na tinatawag? Actually, supposed to be si Atty. yung harap dito eh. Tinawagan niya ako na ako muna come over dito sa engagement na doon dahil nga doon, nakapirma nga daw siya sa WPP na hindi siya pwede basta mag-appear without the approval. Pero bakit po siya nagtatawag ng press conference? Ano ba yung purpose? Baka na-overlook niya, hindi ko alam. Nagulat ka lang ako dahil galing ako sa isang forum sa PUP. Kasama ko si Adoni Baligod. From there, pinadiretso ako dito. Humingilan daw ako ng paumanhin sa inyo na hindi siya makakadalo dahil nga yung restriction na ito sa WPP. Ngayon, kung meron kayong katanungan, we can still contact him. Phone patch na lang. Bibigay ko yung mga numero. Pero sir, kayo po ba, di ba you were considered also under Yeah, pero hindi pa ako may pirma. Bakit hindi pa po kayo pwede? Actually, wala pa nga akong security dahil pupunta ako doon to finalize at kung sino yung ma-assign sa akin. In fact, nasa bahay nga lang ako yung for how many days eh. Meron po ba kayong mga address? Oo, meron. Ano pong nation? Well, yung una, yung nakamotor na unreadable yung plates. Paikot-ikot doon na dalawa. Tapos yung ika-third night, may nakaparadang Toyota na white na unreadable din yung plate. Tapos may tatlong lalaki. Yung isa naka-jacket pa na black. Ako mismo nakita ko naka-jacket na black. Gawa ng pagtigil ko sa harap ng gate, ibang kotse hindi kagad ako baba, inobserbahan ko eh. Siguro tinted din yung sakyan ko. So yung naka-black jacket na may nakalagay pa, police.
So sa bahay niyo ba ito? Sa bahay namin, Santana. Dalawa bahay ko, Santana at saka Makati. May direct po ba? Ha? May direct po ba kayo natanggap? Well, sinusurveillance ako. Alam ko naman eh. Pero may natanggap ba kayo na direct na mensahe? Wala naman. Kaya lang, previous to that, ilang beses umikot na yung meron pa, ano ba ito, yung pick, no, hindi pick up. Sandali ha. Yung Toyota, i-Ace. White Toyota. Hindi Ace. Ano ba yung ano? Mitsubishi. Yung Square. Ano ba yun? Hindi, van. So this happened when... L300 yun. This happened in the last how many months? Nangyari yung siguro mga pamatago o mga gano'n. Pasensya na, medyo may problema yung ano ko eh. Memory ko eh dahil doon sa brain cancer ko eh. Saan po matapos po kayo magsalita against Yeah, after that. After we filed. After you file? O, dahil after we filed, may interview na eh. Siguro 2 days o 3 days after, yun na. Kung meron po panawagan ngayon na sumailalim sa lifestyle check, ang mga bigay, ano po masasabi ko? Well, that's good. Para malaman natin. Malaking tulong yan dahil from mayoralty, from mayor to president, masyado yatang abrupt yung ano, pati yung senatorial na hindi naman public knowledge naman yan. Kilala ko si Jojo nung araw pa. Nung tumakbo akong barangay captain, siya tumakbong kagawad yata, natalo siya. Tumakbo siyang itaas ng tao kung siya, talo uli siya. Kaya nagtataka ko, ini-issue niya kami perennial loser. Dalawang beses din naman siya natalo eh. Nung umupo na siya OIC, hindi na natalo dahil anyway, siguro, yes, all the means. Pero, hindi naman siya ganun kayaman nun eh. May nakausap nga ako abogado eh, na tiga Quezon, na tuwing kasama niya nga yan si BP, tuwing may hearing, ilalabas yung attache case. Ito, kiniwento lang naman sa akin. Ilalabas na yung barong niya na pag may hearing na Elvis daw yung yung collar, tapos gusot-gusot, may mga fold, tapos hindi siya parang is a common lawyer, hindi naman ganun extra, hindi naman sila ganun sa kami old cars. Tapos nakita ko yung bahay nila noon sa Kaong na simpleng bungalo lang naman. Ngayon daw pintuan pa lang imported na tapos punong-puno ng antik sa loob. Siguro mga regalo sa kanila yon. Siguro, sana. Binibinay na okay lang sa kanila lifestyle check. That's good. Problema, we expect na maglabas talaga sila ng listahan. Ano na tayo Aha. Nagsabi niya yung challenge na mag-lifestyle check. Kaya lang. Yun na nga hindi natin alam Alam ko, mga ibang property, identified sa kanila, pero hindi ko alam, baka may mga dami o ano. Saka kilala naman siya sa Makati kung sino siya nung araw. From poor to filthy rich. Yung medyo questionable yun. Kung i-base mo lang doon sa sweldo niya, kahit 28 years, wala naman silang legitimate business na malaking negosyo na para magkaroon sila ng ganong properties, ganon. Sa salin po niya, nag-attempt po ba tayo na hindi yung copy ng salin? Ako hindi ko alam Kaya bang nila yung salin? Open daw. Sila lang naman ang gumawa nun Kaya hindi ko alam, malalagay naman nila kung anong gusto nila doon. Kaya lang, nalulungkot ako dahil nung narinig ko nga na may elevator yung bahay ni Junjun, may eskwelahan kami 5-story, walang elevator Kasi sabihin, kung lalagyan ng elevator para kung maging convenient yung mga bata, kaya. Kahit na siguro escalator Saka ang alam ko, pati hindi lang yata si Junjun na may elevator. Pati yata yung kay Nancy, may narinig akong ganun. At nakunang pa yata daw na litrato yung elevator ni Nancy. Kaya, ewan ko lang kung ilalabas yun. Pala, parang may elevator. Tapos balita ko yung elevator ngayon sa sira na naman daw. After the inspection. So, I understand may meeting si Vice President Pina. Gusto hotel sa malapit. Or he's gathering all his allies. Aha. And of course, this is with regards to the... Yung dinarinig ko, meron daw yatang yung tungkol sa partido o i-launching political party. Ano masasabi niyo tungkol? Well, sana naman maging successful yung political party niya, pero the way I look at it, parang mga politiko kakapit ngayon dyan, parang kiss of death yan. Parang nangyari nung last administration na halos lahat ng kandidato natalo. Pag na-identify ka doon yung dating presidente. So ganito rin po, yung nakakita niyo mga Tingin ko ganun din dahil balita ko yung ibang mga congressmen dumidistansya Pero ito
kinunan na litrato yung pinsan ko, yung mga rural area. May mga litrato na siya. Kasama yung congressman, kasama kung sino. Tapos sasabihin niya kami namumuliti ka. Siya namumuliti ka. At least po, pinakunan ko na litrato. May mga litrato na siya sa mga baryo. Kasama yung kunyari congressman, silang dalawa. Anong purpose nun? So sir, you really intend, Siya ang early campaigning, ha? you really intend to campaign against Vice President? No, I'm not campaigning against the president. We're filing a case against him na dapat panagutan niya. Wala akong pakialam sa political, Wala ano niya. akong nilalaman sa 2016. Wala. Yung sa amin, Pero bakit ngayon lang po? ito nga 2007 na umpisa niyang ano yan, ordinance niya to put up this building. 2008 nang start na sila pag-construct. Ano nangyari dyan face by face? Kung nagreklamo kami noong 2007, first and second phase lang pala, aba, hindi parang premature, parang kaming gagunon. Aba, hindi pa tapos yan. Marami pa kasunod dyan. Dati na-stack up kami ron. So, ginawa namin, nagkataon naman na hihiring si attorney doon sa Makati, pasok siya sa sa parking lot. Ilang beses nga sumabit sa kanya eh. Tapos pagbalik niya, pare, sama naman nung nag-uusap kami. Ay, check nga natin kung magkano dyan. Baka pwede natin i-reklamo yan. Kasi noon pa lang, nung ginawa pa lang ang City Hall, tingin ko very questionable na yan. Gawa na ilang bilyon yata inabot yung City Hall. Nung panahon ni Toro, nangangampanya kami. Mabuti nila natuloy ito. Sabi ko, sige pare, tuloy natin yan. File natin yung kaso dahil para ma-check kung talagang tama yung November 3, plano kami. November 3, na-discover ko na meron akong stage 3 cancer. Pumunta na ako sa Bicol, nagpahinga ako after the radiation. During after 2 months or 3 months ng pahinga ko, tinawag niya ako, pare, file na natin. May nag-gather ko mga documents. May nag-volunteer sa City Hall na ito na nagagastos. 1.5 billion. So hindi niyo po iniisip yung timing that Hindi, timing. Gawa na 2013. Turnover na. So, completed yung project. Kumbaga sa ito na, kompleto na, pwede na. Hindi politically sinasabi na. Isa nga ito namumulitika eh. Kami hindi. So wala po kayong pakialam kung manalo siya o manalo sa election? Yung sa college? Well, hindi. May pakialam ako tungkol dyan. Pero para mag-actively involved sa politics, ayoko na. Ang habol namin dito dahil yung kaso na lang. So bakit po sa tingin niyo hindi siya dapat? Well, unang-una yung corruption sa Makati, rampant. Pag naging Pangulo siya, siguro old practice yun eh. Baka gawin niya rin sa buong bansa yun. Naging old practice na yun eh. Para, sana naman, yung remaining years ko abutan ko, maalis namin yung corruption, namin ni Atty. Bundal yung corruption sa Makati, na ultimately sa buong Pilipinas, matigil na yung Dahil natutuwa ako doon sa ginagawa na ngayon, ng Senate Blue Ribbon Committee na para ma-guard yung mabago yung local government, magkaroon ng safety measure for corruption. Sir, po ba? Pinirma din po ba kayo sa Witness Protection Program? Oo. So pag sir, here movements... Ang alam ko, pag nakapirma na kami, restricted na kami. So okay na po sa inyo? Okay, well, hindi, magpapaalam lang kami na kung pwede kami mag-appear o sa mga interviews. Kasi secure siguro, titingnan nila kung hindi risky yung pupuntahan yung venue dahil we're under their care na eh. So sir, clearly parang it will be a sacrifice din. Well, syempre, limited na yung movement Why namin. are you willing to take on that sacrifice? I think so, yeah. Why po? Why are you willing to take on that sacrifice? Kasi I cannot afford to hire my own guard, my own security. So, tapos yung mobility ko is limited. Kasi, actually, hindi naman ako takot. Kahit maambos ako, okay nga lang. Pabor nga sa akin yan eh. Instead, nagkaka-head pain ako, grabe. Pag, hopefully, huwag kong umabot sa morphine hanggang steroid na lang. Pero, siguro sila na bahala. Kung kakampi naman namin, lumalapit naman ako sa taas, siguro isi-secure niya rin ako. Ang gusto ko lang matapos ko tong kasong to na malakas pa rin ako. Because you believe this is the right thing to do. Yes.
niya. Sir, wala lang. Sir, Enciso dito. Ching Enciso. Nicolas Enciso this. Kaya lang hindi ako kailangan. Mas okay. Kayo sa Ching po. Ching ako, oo. Ching Enciso. Isa po kayo sa mga nag-file ng blood case. Kami dalawa ni Atty. Bundal. In fact, ayaw nga ng pamilya ko na mag-file ako dahil nga sa kalagayan ko bawal sa akin may stress. Ha? Did you also appear before the Senate? Yeah. Yung first hearing, Testify. testify. Sir, sakit niyo. Ha? Sakit niyo. Brain tumor, stage 3. Hanggang ngayon po. Oo. Well, sabi ng doktor, if I'll be operated, I will last 3 to 5 years. Eh, ayoko naman eh. Kaya hindi na balik kahit. Pero lumalakas naman. If I will be, kung operahin, alisin yung tumor ko, I will last 3 to 5 years. Ang chance. Pero sabi ko, hindi na. Kasi nag-object yung kapatid kong doktora sa brain operation. Kasi binayopsy lang ako eh. Na-paralyze na yung kalahati. Biopsy pa lang yun. What more kung i-operate ako? Is it cancer? No, it's a cancer. It's a brain tumor. Ang problema doon sa brain tumor ko, nasa ilalim ng ng brain ko. Kung sa ibabaw, madali daw Niradiation ako last March 29. Clarification lang, incumbent chairman ka ba? Or Hindi, former former? Barangay Olympia. Olympia. Ano po kung farmer? Former barangay chairman, Barangay Olympia. Sa Makati. So when was the last time you held office, sir? 1986. So in the meantime, ano po ginawa? Ano po? Well, I go back and forth sa US. Ang profession niyo, sir, ang profession? No, I'm a businessman. Well, I have some small rental properties. Yes, No, I'm not. Filipino. Kaya lang andun na naglakayan yung mga anak ko sa New York. So does that mean, sir, pag nag-WPP ka na, hindi ka na pwedeng magsalita sa kanya? Ayun ba yung... Hindi naman. Ang alam ko limit, you have to get clearance from them. Kung siguro titingnan lang kung secure yung lugar o dahil silang liable sila pag may nangyari. So yun yung nangyari ngayon, sir, kay Attorney Bundal? Oo, Siya nakuha ng clearance. Sabi niya, hindi pa from here, diretso na nga ako nun Pipirma na ako para... So bali, sir, ito last minute pa lang mag-appear. Hindi ka dapat talaga magsasalita. Hindi, kami dalawa dapat. Dahil kararating, galing ako sa PUP, may forum dun may rin Nagsalita ako dun sa mga against corruption. Yung grupo ng anti-corruption. Sir, ano yung transaction ni Mayor Binay, Vice President Binay, na meron kayong personal knowledge na may ginawang illegal or corrupt practice? Ako? Personal knowledge? Na may ginawang mali or may corruption dun sa... Anong transactions? Wala, dahil that time, noong 86, out na ako sa City Hall Siya na lang. So, namamonitor ko na lang yung mga sumbong-sumbong, gano'n. In fact, yung cake na kine-question nila kay Tony Bundal na he's a liar, may narinig pa nga ako, it's more than 1,000 pa nga impression nun, narinig namin. In fact, sinabi naman wala nga nakakaalam nung actual price nung cake. Pero may mga narinig ka, may 1,500, 2,000, 1,000. Kaya nga talaga importante yung FOI. Ngayon, hinihingi ng Senado yung total number of senior citizen. Marami ako nakakausap na senior citizen, hindi sila nakakatanggap ng cake Kayo ba, sir, nakatanggap na kayo? Oo, nakatanggap ako. Pinamimigay ko naman. Bawal sa akin na matamis Yun ang number 1 food ng cancer, sweet Bukas sir, pipirma na kayo ng sa... Diretso na ako nun, Hopefully, hindi ako i-reject dahil nag-appear ako dito. Ibig mo sabihin dito, talagang credible yung mga pagka-witness nila laban kay Vice President. Siguro. Ini-issue nila yung safety namin Well, kasi marami naman kasi nangyari sa Makati na hindi nangyari during Yabut time. Mga killings, dami. Yung mambus kay Bobby Brillante, 2 napatay doon. Yung pumatay, si Tony Calcal, si Tony Silva, pinatay din. Napatay si Lito Glian. Yung confidante ni Mayor, ni Bibi, napatay si Hernan, si Morales. 2 barangay captain na namatay si
si Billy Marfori, kasabay ko, at saka si Nando Caray. Billy Marfori kasi lawan, Nando Caray is Tejeros. Madaming nangyari kaya, well, Sir, clarification lang. After yung umupo noong 1986, yung last position mo, di ba? Chairman ka na barangay official. Tumakbo ka ba ng iba pang posisyon na after? oo. Tumakbo nga akong vice mayor kay Baby Puet Reyes. Tuwing kung pwedeng tumakbo kahit, tumakbo akong vice mayor, tumakbo akong konsilor ni Toro Yabot. Yun. Hindi kayo pinalad nung tumakbo kayo? After 1986? Mahirap naman talunin talaga si... Alam natin yan na siguro masyado silang popular kaya hindi matalo-talo yung mga kandidato nila. Saka pag tumalo sila, straight. Talagang ano pa ba? Baby Puyat. Yun. Tapos yung last barangay election, ang kandidato sa amin 3. Isa tao. Puro kanila, all administration candidate. Sabi ko, wala na ba opposition? Wala nag-file ang opposition. Nag-file ako para lang pakita na, buhay pa opposition. May kakandidato pa rin. Pero hindi naman ako nangampanya na. Pinakita ko lang doon sa kanila na hindi pa tapos, hindi pa ubos sa opposition dito sa Olympia. Tumakbo rin ako. So your opposition ka talaga kay Binay? Binay ever since? Ever since. Ever since. So, Dahil 86 nga na-turn off na ako nung Plunder of Makati. so how can you say na hindi ito, paano mo i-dispel yung notion na hindi ito politically motivated since opposition ka na? Because may na-discover kaming case, doon na lang ako mag-i-stay. Kalimutan ko na yung politika. Hindi ko tatalunin sa politika yan. Dahil in place masyado magaling. Okay lang sana kung hindi ako magaling at magaling magpatakbo, malinis, ay kakampi ako. Hindi ako kakampi kung masama naman ginagawa Hindi tama Pero at this point in time, hindi na ako makakano sa politika. Nakafocus kami sa kaso. Ito naman sa akin, yung personal observation ko. Kaya double time siya mag-probinsya, probinsya. Dahil tingin ko, ito yung last recourse sila. Pag may mangyari man o matalo sila dito sa kaso, pag naging presidente siya, lahat ng kalyado niya, presidential pardon. Sana wag naman ganon. Dahil mga tanong namin ano sinabi baseless, walang basehan. May mga annexes, may mga mga ordinances, may mga release of funds. Anong baseless doon? Sabihin nila, wow. Saka ito yung issue namin, sasagot siya kanan, kaliwa. Tumbukin mo, hindi niya tinutumbok Saka bilang Pilipino, pag ang anak ko may problema, I'll drop everything. Kung anong ginagawa ko, I'll drop it, pupunta ako to the rescue. Anong ginawa niya? Nag-react siya after how many weeks? Inapin nila anak ko. Mali yun. Dapat, pag sinabi ng Senado, nag-umpisa naman itong problema sa kanya 2007 siya nag-umpisa itong proyektong ito minana na lang ito ni Junjun Ako, yun ang personal observation ko. Pag may problema anak ko, yun muna gagawin ko. Hindi muna, Tapos, kita mo kasi nang hulingan sinasabi nila na, trip kami, 10 beses kami inaudit ng COA. Ito, harapan, sinabi niya yan, nasa in public. Paano ka magiging clear na? Sinabi nga ni Polito na may red flag. Hindi pa kayo clear. Kaya napanood ko yun. Kita mo saan? Hindi ka naman kinila ng COA Ako ngayon, wala akong personal grudge sa kanya. Dahil, yun, sinasabi ko, I'm coming soon. Gusto ko lang talaga maalis na itong corruption. Manalo siya, well and good. Pero sana naman magbago. Naniniwala naman ako lahat may pagbabago Sana makontento na siya doon sa nangyari sa Makati at maging Pangulo siya na talagang yung para sa taong bayan, para sa taong bayan. Nangyayari ngayon kasi itong sa Makati lang itatayo natin itong housing project. Dahil tumakbo kay Toro Yabot, ang hawak ko housing Sabi ko, Tors, ibigay mo, as one of the council, ibigay mo sa akin yung programang yan dahil yan ang problema natin sa Makati, squatter. Marami mga homeless sa amin sa Tejeros, tapos sinasabi niya walang homeless. In fact, sinabi ko na sa New York, ang problema, housing. Ginawa ng New York, City of New York, freeway. Nagtayo sa gitna ng tenement. Dahil mga problema din yung housing. Dito sa atin, kung talagang tutulong siya sa mga homeless, yung barangay complex, lagyan mo sa ibabaw, housing project. Pag-agandahin mo yung barangay hall na parang munisipyo,
pinapakinabangan niya lang ang tao Monday to Friday. Ilang tao lang ang nakikinabang diyan. Ilagay mo ng housing high-rise housing. Tapos ilalim na lang yung 2 or 3 floors para sa mga health clinic, health office o barangay hall. Pero nabigyan mo ng mga housing hindi ibabato mo doon sa Laguna. Okay, election hahakutin. Oh my God. Ako yan sinabi ko na hindi. Ito na lang sana magbago si BP. Na sana nakontento na. Maging pangulo siya, talagang pagandahin niya na para mabura na yung mga nangyaring corruption sa Makati. Yun lang, appeal ko. Yun ang ko. Sana naman, alam ko, nakikinig naman sa atin ng Diyos eh. Na sana yun ang ipasok sa isip ni BP na baguhin na talaga. If ever magiging pangulo siya. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay na tayo. So, saan ang diretso niya, sir? And Ang inyo po napanood ay si Nicolas Enciso VI na dating chairman sa Barangay Olympia sa Makati. Kasama siya ni Attorney Bundal na nagsampa ng reklamong plunder laban kay Vice President Binay. Hindi po nakarating si Attorney Bundal dahil bahagi raw ng kasunduan ng isailalim siya sa Witness Protection Program ay hindi siya magsasalita sa issue. Mamaya po ipapalabas din po ng GMA News TV ang press conference naman ni Cavite Governor John Vic Remulla, ang spokesman for political concerns ni Vice Presidente Jejomar Binay. Para sagutin naman ang issue kaugnay sa lifestyle check at iba pang ipinupukol na issue laban sa Vice Presidente. Naway nabusog po kayo sa mainit na balita sa oras na ito. Para sa iba pang malalaking balita, mag-log on sa gmanews.tv. Bisitahin din po ang gmanetwork.com, ang pinaka-comprehensibong media portal sa bansa. Maaari nyo rin po kaming mapanood abroad sa pamamagitan ng GMA Live TV at GMA News TV International. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Sa ngalan ni Pia Arcangel, Sandra Aguinaldo po. At ako po si Rafi Tima, kasama si Luan D, ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. You've just witnessed